Wala ho tayo habang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update PH. Rektahang suplak o supalpal ito kang mensahe ni Senator Marcoleta dahil nga mga ka-update ito nga si Pinky Lacson yung pagtatakip dyan sa Blue Ribbon Committee ito nga ho ang ating tatalakayin at pag-uusapan. Hindi lang ho yan mga update pati nga yung West Philippine Sea, South China Sea atin hong bubulatlatin. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, listen, like, listen, share, listen, subscribe lamang ho. Malaging tulong na kaya-update. Rekta na ho tayo. Ay nakakakwentuhan natin sila, di po ba? Yun ang importante. Yan, opo. Di ba? Magkakalayo man, sabi niya. Malayo man, malapit din. Ayan, pilit pa rin mararating. Oo. Ayan. Kahit hindi na natin marating. Oho. Yun lang mapakinggan tayo, malaking bagay na yun. Yan, lalo na po yung mga nasa ibayong dagat, ay yung ating mga OFW. Nako, kayo po ang talagang lagi naming tinatanaw na napakalaking tulong para po sa ekonomiya ng ating bansa. Tsaka yung feedback nila, no? Ayan, opo. Habang nagdi-discuss tayo ng mga ilang paksain dito, nakikihalo sila. Ayan. Napakaganda nung ganon. Dahil nakikita natin at nararamdaman na interesado sila sa nangyayari sa ating bansa, kahit malalayo sila. Totoo po. Lalo ngayon, Sen, medyo hirap na hirap ang ating bansa. Kung pag-uusapan na ekonomiya, napakalaking tulong po ng remittances ng ating mga OFW, Sen, ano ha? At Nelson. Kaya patuloy po ang ating pagsaludo at pagkilala sa inyo na sana po'y okay kayo dyan. Kahit malungkot kayo, safe naman po ang inyong pamilya sa inyo pong mga kinaroroon ng bansa. Ayan. Nelson? Kaso nga, yung pinadadala nila rito, nakasama pa sa mga nakulimbat Oo nga. Ganun po ba? Di ba? Naku. Kaya pala sila man naghihimutok din talaga siya. Talagang himutok na himutok. Oo. Nakita mo naman nung napasyalan ko yung mga ilang kababayan natin sa Hong Kong, yan ang palagi nilang sinasabi sa akin. Oho. Ang nasabi ko na lamang ay medyo pasensya muna at magtiyaga muna tayong maghintay ng mga ilang panahon dahil napakahirap nung naging kalagayan natin. Kaya pala hindi nila maiwasan siya. Iba, naluluha pa talaga no? Merong mga OFW na, kapag ka nakikita ang kalagayan ng ating bansa, nandun sila naghahanap buhay, naku, maluluha talaga sila sa kalagayan ng lalo naman, kabuhayan natin. maluluha ka rin Nelson, Jen, kapag sinabi nilang hirap na nga po kami rito kasi yung karamihan doon nakita namin nasa parke lang tsaka sa ibang bahagi ng kalsada. Opo. Na kung saan ay tinatali nila yung mga kahon. Napakaraming kahon na ipadadala sa kanilang mga balikbayan pamilya. box. Opo. Opo. Makikita mo sa mukha nila. Kuminsan po kanya kung hindi lang kailangan magpadala. Pero sa nakikita po namin, yung pinadadala po namin, imbes na po makatulong, ninanakaw po Ayun na nga, oo. Tsaka hindi pa nakakarating. Paano mo sasagutin yun? Napakahirap sagutin talaga nun. Oo. Pero ngayon, Sen, in fairness, sa bagay na yan, mabuti-buti na gumawa ngayon natin ng hakbang yung bagong Customs Commissioner na maipadala ng libre. Di ba yung balikbayan boxes natin, no? Binabalikan natin no isang araw. Hindi, sinasabi ko, ninanakaw yung mga iba goods pa po natin. yun. Yes po, tama kababayan, kayo. Oo. Yung kasing pinadadala nila ito, madaling gawan naman ang paraan niya kung talagang Opo. sisinupin lang. Para maiwasan naman yung pinagpaguran na nga yan Oho. Pinagtyagaan na yan. Dugo at pawis nga ang puhunan dyan. Pagkatapos pag pinadala rito baka maya naburiki pa. Yun ang ayaw nila yung ganun O kaya nawala pa, lalo mahirap yun. Opo, totoo kayo. Ay, nako. Siguro dahil yun na rin lang, nabuksan na natin yung nanakaw na pondo, i-update na rin natin yung mga kababayan natin. Sen, kasi noong nakarang pagkikita natin at marami ng pagkakataon, ay tinatanong na natin yung asa na yung Blue Ribbon Committee report Meron na po ba? Ilan hindi ko maalaman kung drop yun o kung final. Inihintay naman namin kung ilan ang magsisipirma ron habang ako naman, niriripaso kong mabuti yun Alam nyo naman ako, hindi naman ako pwedeng gumawa ng hakbang doon sa report na yun. Hanggat hindi ko masyadong nababasa at naihimay lahat. Totoo po. So, yan ang nangyayari. Hindi ko malaman kung may pumirma na. Kasi kapag may pumirma na at nakakuha sila ng sapat na bilang, yan ay i-report na yan ng committee at pagkatapos ma-adapt yan. Apo. At yan ay ipagtatanggol na sa plenaryo. Ayun. So, mapag-uusapan pa.
Ay talagang pag-uusapan yan. Ayun, oo. Tsaka natin malalaman yung buong detalye pala nito. So doon pala i-adapt yan sa plenaryo. Bukod pa sa mga pirma ninyo, pagka tumindig yung chairman, i-adapt ng plenaryo. Ganun po ba ibig sabihin? Kasi kinakailangan pagtalunan yung committee report Okay. para ma-adapt. Bago i-adapt ang committee report, dadaan ka sa butas ng karayom. Ganun po pala yan. Ano? Oo. It doesn't matter kung majority na nakapirma. Pag-uusapan pa rin yun. Ayan nga, i-adapt din Oh. Ako, ganun pala. may nagpahaging sa akin si Senator Lito Lapid. Siya din ay magtatanong. Aba. Abay, mambihira nga po yan. Mukhang interesante. Sinasabi ko lang sa inyo, akala nyo biro-biro yan. Dapat palang abangan Sabi niya, natin. bakit? Pwede naman ako magtanong, di ba? Sabi niya. Panapanabik yan. Ikaw naman kaway, matagal na kitang hinihintay na magtanong. Talaga nga niya magtatanong ako riyan. Ayun. Kasi ang daming nabanggit na pangalan eh. Yan kapal na yan kanya, hindi man lang ako makakapagtanong kahit isa o dalawa man lang. Bakit dapat ka naman ako magtanong? So kahit pala i-subscribe niyo yun, pinirmahan nyo na, ididepensa pa rin sa plenaryo ng chairman. Ganun pala yun. I-adapt kasi ng committee. Yung adoption, bago mo i-adapt yan, Opo. sa interpellation dadaan ka. Ayun pala yun. Ganun pala ang proseso. Kasi pwedeng mag-submit sila ng papalitan namin itong ganito kanya. O kaya magsasubmit kami ng kaiba yung pananaw. Doon napapasok yung mga dissenting and concurring opinions. Opo. Kami naman, hindi naman kami gumawa na gano'n. Minority report kagad ang nilabas namin. Ayun. Hintayin natin. Baka sakali. Next week. Ipiho natin. Next week kung meron na. Kasi ngayon yun ang iniintay ng tao ngayon kung ano na magiging, final draft o draft pa lang talaga. Nagpahaging na naman sila na kung kinakailangan kanyang mag-hearing uli, kanya ng isa o dalawa pa. Sabi ko, naloko na. Baka papunta na sa impyerno ako ito. Sige. Ano pa, Nelson? Ibig sabihin, pagkalagpas ng report, wala nang hearing tungkol sa flood control? Yun na yun? Yung conclusion na yun? Titingnan nga natin kung ano magiging forma paano ng magiging ilalabas? committee report dahil nga marami mag-interpellate dyan. Ayan. At talagang nagbabanta si Senator Lito na magtatanong naman ako dyan. Yung mga natin Diyan mo yan. naman ako makikita kanya. Ang kapal na yan, hindi ako makakapagtanong. Sige. Okay. Ang isa sen na pinag-usapan ngayong linggong ito na nababanggit din ang pangalan ninyo ay ito to pong inilabas na updated. Hindi ko alam kung bakit updated eh. Updated na mapa ng Pilipinas. Ang naglabas ay ang NAMRIA. Bakit naman mababanggit ang pangalan ko? May kinalaman ba naman ako sa Paggawa ng mapa. paggawa ng mapa? Hindi naman ako marunong gumawa ng mapa. Kasi itinatanong ninyo at hinahanap daw po ninyo na matagal na nasaan ang mapa ng West Philippine Sea Na hinihingi noon para 2012. na dapat ay isinabit sa UN. Pero dito po sa statement na inilabas ng NAMRIA, na wala namang nakalagay kung sino ang nagpahayag, kundi yung buong... Hindi, pero galing ba sa kanila? Kasi ang logo lang nilang nakikita natin dito sa bandanta. Sina-assume lang natin na ito'y galing sa kanila. Opo. Official na statement. Kasi ayan ang logo nila sa taas. Ayun nga po. At sa ilalim, makikita mo statement. So, anong assumption natin dito, Jen? Ito'y galing sa kanila. Yung assumption natin. So, ipagpalagay natin galing sa kanila ito. Opo. Ha? Kasi baka mamaya, merong mga... Alam mo na, ang dami mga ngayon. Baka mamaya, kinopya lang naman nila yung logo na yan. Kasi ni walang pangalang kino-quote. Binasa ko ng buhay. May mga pangalan ka bang narinig? Wala. Diba? Hindi, Kasi kahit gusto- na may pangalan dyan, kung wala namang pirma, at hindi natin na-verify. Well, tama po Di kayo. wala nga contact number. Tatalakayin ba natin yan? Kasi baka mamaya, kung Kasi saan lang usually ang galing. press statement, source, kung sino ang pangalan, sino ang tao, etc. Contact number. O contact number. Kung meron kayong tanong, ito po yung number na pwede niyong tawagan. Usually, ganun ang press statement. Pero ito, Sen, sabi niyo nga, tanggapin natin, official po ito. Hindi, ako naman, ako'y naniniwala na kayong Opo. dalawa, kayo naman ang kumbaga, kayo ay may otoridad na kayo rito sa mga ganitong klaseng statement. Pagka nakakita kayo, yan ay maaring galing din sa kanila.
So ako, nagbabase na lang ako sa inyong pahayag na yan ay maaring nanggaling sa kanila. At saka mula na inilabas yan, wala namang pagtutol, wala namang Denial. denial. Kailan ba nilabas yan? Para kung hindi kakamali po, Wednesday. Ano ha? At kalat na po ngayon sa social media. Ginagamit pa nga yan ng isang reporter nung... O de, iwanan natin yan. Kung naglabas sila ng mapa, mas gusto kong makita yung mapa. Ba't hindi yung mapa ilabas natin? ay, yung mapa. May pa. Total, meron naman yata kayong kopya dun sa... O, yan ang mapa. Ayan. Pwede bang palakihin yung... Hindi ko mabasa yung mga salita doon sa may kaliwang bahagi. Opo. Pero ano bang nilalaman nung statement mula sa NAMRIA? Nason? O, yan. Pakwento mo kayo. Ang sabi Sige. lang dito, yung West Philippine Sea ay 2012 pa, nandyan na sa mga mapa ng NAMRIA. At sabi pa rito, paliwanag ng NAMRIA sa ilalim ng international law, saklaw ng EEC ang hanggang 200 nautical miles mula baseline ng Philippine Archipelago na lumikha ng isang tuloy-tuloy na kurbadang boundary. So, naikwento lang nila kung ano yung... Wala naman natin tumututol sa 200 wala. nautical miles. Ba't Wala. inuulit-ulit pa natin yun? Wala di ba? naman po. Oo. Binasa ko nga rin ito. Sa tingin ko naman, hindi naman niya nasagot dito na nag-submit sila ng ano eh. Ang sinasabi nila, 2012 pa ginagamit Na na ito, natin, ma'am. Oo. domestically. Pero, Hindi, kasi nga, hindi ba, mas maganda sana kung meron tayong makausap man lang na official ng NAMRIA. ayun nga, tama. Para silang magpaliwanag. Makapagtanong naman tayo ng mga ilang mga bagay-bagay sa ikalilinaw kung ano ba ang pakay nitong mapang ito. Ayun nga. Oo. Alam mo, yung aking isang aide kanina nakasama ko, Opo. tingnan ko yan. Meron ba ka kung ano yan? Tingnan mo nga kung merong date yan, sabi ko. Nung sininag niya yan, so pinakailalim mismo ng kwadrong yan, Yes. nandun yung December 2025. Ngayon lang. May date pala yan. Oho. Hindi ngayon, last year. Oo, last Opo. year. Opo. Ngayon, kung sinasabi ninyo na 2012, meron sila, eh bakit merong date na 2025? Baka naman anti-dated ito. Pag sininag mo yan, sa may bandang ilalim niya, nakalagay publish ka niya, December 2025. Ganun po. O, ang unang tanong, meron na pala kayong 2012, bakit 2025 ang date ninyo? Kasi dito sa statement ito, sa second paragraph, ay nakalagay na, since 2012, Oh. the Philippines has formally used the name West Philippine Sea in the government publications. Isa siguro yan, di ba? Yes po. Oh. In accordance with this policy, NAMRIA places the label consistently across its official maps and charts, including administrative maps, topographic maps, thematic maps, and nautical chart used for navigation. Oh, 2012 pa. Yes po. O bakit December 2025 ito? Ay yung published na nakalagay. Hindi, bakit Yung meron mapa. kayong December 2025? 2012 meron na pala kayong mapa. Ayun na nga po. Ayun Ano na nga ito? po. Meron kayong binago rito? Yung sana gusto kong itanong eh. Hindi ba okay. 2012? Dapat sana, kung yan ang original na mapa na kanilang ipinagpipilitan Opo. na isinabit na kung kani-kanino, di dapat sana 2012 ang date niyan. Una. Tama? Kasi consistently applied eh. Yes, po. Consistently used. Mula pa noon. O edi sana ang nakita ko dyan 2012. O ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, bakit ang date niya, bakit ang publication, December 2025? Ganun O ba? paano yung nauna? Anong itsura ng mapa na Ano? yun? Oo. May West Philippine Sea nga ba doon? Basahin mo nga yung pinakatitulo niya, yung nakasulat doon. Umiikot kasi. Opo. Ibalik nyo nga. I-stop mo nga direct doon sa pinakauna. Oo. Yung Yan yung ano yung nakasulat. Kasi hindi ko na mabasa eh. Administrative Map of the Philippines. Tigil mo na. Opo. Administrative Map of the Philippines. Yes po. Nelson, ano ibig sabihin nun? Administrative map eh. Mapang tayo lang sa Pilipinas. Hindi, admin. Yung salitang administrative. Aha. Wala ba kayong naisip na maaaring ikaduda ninyo?
Kasi ang pinag-uusapan natin dito, Oo. alam ko kaya sila nagpalabas ng mapa. Ang pinag-uusapan dito ay yung walang kamatayang West Philippine Sea. Opo, tama po. Di ba? Kasi Ngayon, diyan sa mapa na yan, makikita mo doon sa kaliwang bahagi niyan, yung western side ng Pilipinas. Ito yung west, di ba? Opo. Makikita mo doon sa kanan, makikita mo, yan ang eastern seaboard, makikita mo Philippine Sea. Opo. Dito sa kaliwa, yan ang western part ng ating bansa. Makikita mo yung mahaba, West Philippine Sea. Opo, tama po. Tama. Yes po. Ang tanong natin, kung ang sinasabi nila sa binasa mo kanina na Since 2012. Opo. Doon tayo doon sa NAMRIA places the label consistently. Oo. Ibig Opo. sabihin Tama walang lang pagbabago. yan. Hindi nagbabago. NAMRIA places the label consistently across Its official official maps and charts, Yes po. including administrative maps. Isa yan. Ito po. Yes po. oo. Oh. Oh. Topographic maps, thematic Maps. and nautical charts used for navigation. Okay. Ito administrative map ito eh. Opo. Oho. Ang tanong, ito ba yung mapa na binabanggit sa Administrative Order number 29 issued in 2012? Oho. Nelson, ito ba yung uri ng mapa? Ayan date printed, December 2025. Oho. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyo, ang klaseng mapang ito ang hinihingi ng Administrative Order 29, 2012. Well, kung kami mga pangkaraniwang tao sa nang tasagot dyan, siguro, baka ito na nga. Kaya nga Di ba? Kaya nga gusto sana natin kung meron tayong makakausap sa kanila kasi diyan matagal na nating pinag-uusapan dito sa programang ito. Opo. Alang-alang sa kabatiran ng lahat ng ating mga kababayan na pinipilit nilang iligaw, Pinipilit nilang linlangin, Opo, oo. Kasi kung babasahin mo yung Administrative Order 29, sinasabi doon, NAMRIA kanya, gumawa ka na ng mapa, charts, at isubmit mo kanya sa Opo. United Nations. So, ibig sabihin, wala pang mapa. Pinapagawa pa lang. Sandali lang. Opo. Pakaintindihin nyo, isubmit nyo kanya yung mga mapa na yan at isubmit nyo, i-deposit nyo sa United Nations. Opo. Sa opisina ng Secretary General. At the same time, ipaalam ninyo and notify all relevant international organizations. Yan. Kaya tinatanong ko sa inyo, ang ibig sabihin ng administrative order na yan ay mapa na ang kanyang nature at category ay pwedeng isubmit sa United Nations. Kaya tinatanong ko sa inyo, yan bang administrative map, yan ang klase ng mapa na tatanggapin ng opisina ng United Nations? Baka naman po, Sen. Puro ka baka. O ikaw, Nelson. Kasi hindi ka rin namin sigurado yan, Sen. Kasi kaya ako tinatanong sa inyo, Opo. anong ibig sabihin ng administrative map? Pag administrative maps, ayan yung mga munisipyo, mga border ng mga... Tumama. Oo. Tumama. O, paano mo yan? kasi ikaw gumagamit ka ng avatar. Parehon mo nga kay Nelson. Ganito yan eh. Di ba? Oo. Kapag Opo. nakita mo yung mapa na yan, makikita mo yung nakadelineate yung region Yan. at saka yung mga probinsya. Ayun. oo. Yan lang ang tanging purpose ng administrative map. Makita kung ano Kaya pala may mga iba't ibang kulay. Ayan ang region at saka yung mga probinsya. Yes, Sa po. mga tweed, kaya administrative, delineate, merong delineation yung ating mga probinsya nakahiwa-hiwalay para madistinggi mo at yung mga regions, makikita mo. Kaya ang tanong ko kanina, yan kaya ang mapa. Na kinakailangan isumite sa United Nations at saka sa mga international organizations. Oo, yan ba? Di ba? Hindi yan. okay. Kaya nga dito sa sinasabi, thematic maps and nautical charts. Alam mo yon, mapa na may kasamang mga nautical charts, yan ang tatanggapin kasi yun ang merong coordinates. Oo. Diyan makikita mo, ibalik nyo yung mapa. Ibalik, Opo. Yan. ibalik ang mapa. Nakasulat lang ang West Philippine Sea. Ni walang ni walang guhit kung nasaan yung exclusive economic zone. Kung hanggang saan. Opo. Kung hanggang saan. So makikita mo dyan, sinulat lang West Philippine Sea pero wala yung ating EEZ para makita ninyo na yung nakalagay na mga
mga pictures na yon, yung makapal doon na napakarami. Aha. Itaas mo nga para makita natin yung hangganan. Pakitaas yung mapa. Ayun yung napakaraming mga pictures nakita nyo sa bandang kaliwa ng Palawan. Aha. Oo. Aha. Yan ang Spratly Islands. Aha. Yan ang Spratly. Kapag nilagay mo yung East Exclusive Economic Zone, ang karamihan ng mga pictures na yan, Labas na. labas nung Exclusive Economic Zone. Aha. Oo. Oh, diyan lang makikita mo eh. Hindi yan ang mapa na tatanggapin ng United Nations. Ngayon, kung sinasabi nila na nag-submit na sila, sana nga, nandito yung, sana may kausap tayo. Kasi dito lang makukuha natin, habang nag-uusap tayo, kasi pwede nating sangguniin yung tinatawag na dualos. Nelson, Yes ha? po, oo. Ano yung dualos? Yan. Acronyms po yan, di ba? Oo nga, acronym talaga yun. Ano ibig sabihin ng dualos? Wala dito sa listahan ko, Sen. Anong eksaktong ibig sabihin? Division of Oceans. Yan. Ayan. oo. Division And the law of Ocean. the sea. Okay. Yun ang pinaka-section sa opisina ng United Nations Aha. na talagang nakalista kung ano at sino ang At saka nagsumiti real na. time pala yan, Sen. Duwalos na yan, ha? Kung sino na. O sinasabi nila 2012 pala may mapa na kayo. Di ba't hanggang ngayon wala pa kayo nakadeposit? Pagkatapos ito yung ibibigay nyo sa amin. Anong gusto nyong palabasin? Ito yung mapa na gagawin? Aha. Na ibibigay sa United Nations para sa ganun. Ito yung isa unang hakbang para ganun makapag-drawing tayo ng West Philippine Sea. Aha. Nilagay lang ninyo yung West Philippine Sea dyan, pero hindi ganyan ang paraan. At saka administrative map nga po ito, Sen. Hindi sumasaklaw dun sa mga dagat na katulad ng West Philippine Sea. Kasi pag administrative, more on lupa yan, Sen, di ba? Kaya nga. Territory. Oo. Oo. Paano ngayon ang ikakatwiran nila? Ang tanong, yan ba ang uri ng mapa na sinasabi ng Administrative Order 29? Siguradong hindi. Opo. So, paano? Yung uri ba yan? Kagaya ng pagkakakita nyo ngayon, yan ba'y tatanggapin ng international community sa palagay ninyo? Administrative map ito eh. Aha. Eh, hindi nga po talaga kung batay doon sa pagkakapaliwanag ninyo, Sen. Hindi Oo.